Bakit naga-blink-blink? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po. Welcome po sa press briefing po ng Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19. So, before we start, may I request the Executive Director of the Bureau of Public Information for a dua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alright, so hindi na po natin patatagalin. I'm now turning over the floor to the Minister of the Ministry of Health of the Bangsamoro government to give us updates on the situation or COVID situation in the BARMM. Doc? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته and a very pleasant morning to all our friends in the media. Regarding po dito sa update kung ano yung situation natin ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, especially regarding the number of PUI and PUM at saka yung mga confirmed cases po natin, ay dito po ngayon sa BARM, ay there are 5 confirmed cases. 2 po dyan sa 5 na yan ay yumao na po namatay at 2 din sa kanila ay kasalukuyang admitted ngayon. Mayroon pong isa na close contact ng isang pasyente na namatay kasama dyan sa 5 na yan, kasama doon sa 2 namatay dahil close contact siya. Under strict home quarantine po siya ngayon kasi wala naman po siyang mga nararamdaman na mga palatandaan, wala siyang mga sintomas, ngunit yung laboratory test po niya ay positive. So, yan pong 5 yan na confirmed cases, lahat po yan sa Lanao del Sur, Marawi City. So, yung ating mga PUMs naman, persons under monitoring, ay sa ngayon umaabot na po sa 6,697. Dito po sa province of Maguindanao, there are 1,904 PUM. Sa Lanao del Sur, 2,006 PUM. Sa Basilan and including Lamitan City, 983. Sa Tawi-Tawi, 886. Sa Sulu, 829. Kasama na din po doon yung ating deportees, mga deportees from Sabah na nandyan ngayon sa Sibakel Island sa Lantawan, Basilan. With regards to our PUI, ang total po ng number ng PUIs natin ngayon sa BARM ay umaabot na po sa 187. So I repeat, 187. Dito po sa Maguindanao, meron po tayong 33.
Lanao del Sur and Marawi City, meron po tayong 26. Then Basilan and Lamitan, meron po tayong 37. Tawi-Tawi, meron tayong 14. Sulu, meron tayong 45. At kasama doon sa ating mga deportees na PUI ay 30. So all in all, 187. So inuulit ko po, yung mga confirmed cases natin throughout BARM ay 5 na po hanggang ngayon. So yun po ang ating update with regards to our COVID-19 situation. So binabalik ko po sa ating CABSEC. All right, thank you very much, sir. We also have us today, for today's press briefing, the spokesperson of the Bangsamoro IATF, Sir Asnin Pendatun. All right, so pwede na po tayong magsimula. Sino pong gustong unang magtanong? Okay, go ahead, ma'am. Ella Dayawan. Good morning, sir. Kumusta po yung coordination niyo with the Task Force Cotabato regarding po sa mga papasok sa mga frontliners natin, yung mga skeletal employees natin sa BARM today? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ongoing naman ho yung coordination natin with the Task Force Cotabato. Before kasi, as it was originally designed, no, yung meron ho tayong very stringent or strict na checkpoints, we were floating the idea of having a list of skeletal force or workforce sa BARMM na pwedeng papasukin. But after ho nung changes, no, with the guidelines set by the LGU, kung saan nag-introduce ho sila ng modified community quarantine, nakakapasok naman na ho yung ating mga empleyado from other areas, provided na ito pong mga ito ay yung skeletal workforce ng Dinhamen. Kasi sa atin ho sa region ngayon, sa Bangsamoro Government Center, we really make sure na yung mga papapasukin lang ho sa trabaho ay yung kailangan na kailangan. We release a order to the different ministries to adopt a flexible work schedule with their different employees. And again, this is to ensure or to encourage everyone to just stay at home. No, yung papapasukin na lang ay yung talagang very important, yung mga frontliners and yung mga indispensable employees na crucial for the continuity of the government. Second question ko po, yung coordination ng bawat LGU. Kasi nung umikot kami sa Maguindanao, may mga LGUs talaga nag-implement ng disinfection, proper scanning, may booth bath. Yung iba naman po wala. So paano natin na masisynchronize na yung partnership ng bawat LGU para hindi po, kasi usually hindi talaga natin maiwasan lalo pag national highway, dadaan talaga at dadaan ng mga tao. Paano natin maka-coordinate yung bawat LGU na sana magtulungan, maging partner sila para mas mapaigting pa itong quarantine at itong enhanced community quarantine sa bawat munisipyo? Yung approach po kasi as given by the national government is that LGU yung primarily may responsibility, no, in implementing the guidelines set by the national government with regard to community quarantines. Yung issue o yung tanong patungkol sa parang paiba-iba, no, inconsistent. Notice din ho namin ito and we actually sent the official report to the national IATF para mabigyan ng konsiderasyon. But this problem is not only here dito sa atin. Apparently, this is also a persisting problem in Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung natatandaan natin, last week, nagkaroon ng address ang ating Pangulo patungkol doon sa implementation ng mga LGUs na tila baga parang nagkakanya-kanya. No? So, yung iba naman, no, I think if you're going to compare kasi sa ibang provinces, sa gaya nung na-observe nyo, siguro underlying reason din dito is yung availability nung supplies or nung equipment. Siguro yung isang LGU na nadaanan nyo, they were able to provide yung mga foot baths, yung iba pa pong thermal scanners among others. But perhaps yung ibang nadaanan yung LGU ay until ngayon ay
naghahanap pa rin ho ng mga supplies kasi yan ho yung common na problem at the moment. Oo. Yung paghihigpit din sa checkpoint, sir, no? Kasi kahit local official, like mayor, vice mayor, dito sa Cotabato, pahirapan. Hindi natin maitatanggi na ang Cotabato is the center sa whole South Central Mindanao. Dito tayo lahat kumukuha ng pagkain natin, banking, lahat. So, hindi natin maano din na yung ibang LGUs pumupunta dito. So, minsan kasi merong instance na may isang vice mayor na hinold siya sa checkpoint. Hindi siya papapasukin sa Cotabato dahil, di ko alam kung anong reason. Yun. Bakit, di ba, part naman tayo ng di ba, lalo na sila kasi part sila ng LGU, part sila ng, kumbaga, frontliners pa rin sila, kay mayors, vice mayors sila. May mga problems din kasi ganun, sir, na hindi sila pinapapasok dito sa Cotabato. Yung iba mag-withdraw ng IRA, hindi sila makakapasok. Kailangan pa mag-coordinate bawat So meron bang yung BARM na at least hindi rin mahirapan ito mga LGUs natin outside Cotabato? Sir? Yun nga ho, gaya ho nung regular na monitoring natin, we also coordinate with the proper channels. No, proper channels meaning mapa LGU or even the national government para nga ho ma-aksyonan itong mga observations na ganito. But clear naman ho dun sa guidelines na set by the government that there are certain individuals who are exempted from the checkpoints. So nakalista naman ho yun, kasama ho dyan, gaya nung nabanggit nyo, yung mga frontliners, no? Ating pong mga health workers, yung security sector, manning the checkpoints, even yung mga barangay tanod natin, yung mga kasama sa Barangay Health Emergency Response Team, at yung certain LGU officials. No? But I think ang common kasi dito is, in any case, ang underlying message dito is talagang we really try to limit yung movement ng mga tao. As much as possible, we just stay at home and we only move if really we have to for purposes of accessing basic necessities, basic goods, emergencies, and yung continuity of the government service. All right, thank you very much. Next question, Ana Costa. Okay, morning. Sir, ano po ang capability so far ng iba't ibang hospital dito sa probinsya ng BARM to cater COVID-19 cases? Kasi padami na po yat ang victims po. Regarding naman ho sa capability ng ating mga hospital, no? Noong unang magkaroon tayo ng press conference, in-identify namin sa inyo yung mga referral hospitals for COVID-19 patients. So, ito pong mga hospital na to, like Maguindanao Provincial Hospital, CRMC, APMC in Marawi City, at saka yung mga iba, ay prepared po sila at sa ngayon, meron na po silang mga admissions. In fact, for example, sa CRMC, dyan na-admit yung isang positive case na kung saan, alhamdulillah, ay na-discharge na siya. At doon din po sa may Pakpak Medical Center, doon medyo marami yung mga admissions with regards to positive and medyo PUI na may mga sintomas po. So, maliwanag po na ready po yung mga hospitals natin. Ang tanging karaingan nila ngayon ay papaubos na yung kanilang mga medical supplies. At nakita nyo naman na sa pagsisikap ng BARM government ay initially natugunan na po yung mga pangangailangan nila. In fact, noong magkaroon tayo ng partial delivery. At ngayon naman, naabisuan po tayo na mayroon na namang dumating na another batch of partial deliveries. Lahat-lahat po ng mga supplies na ito ay hahati-hatiin po natin sa different hospitals across BARM, pati na po yung mga hospitals na DOH retained tulad ng CRMC at saka Amay Pakpak Medical Center, pati na yung nasa province of Basilan.
doon sa Isabela City na hindi nasali sa BERMM. Pati na po yung mga iba nating hospital ay piniprepare din po natin, although hindi sila capable sa pag-admit doon sa mga positive cases kasi ang mga pwede lang doon ay yung mga secondary level hospital. Pero inihanda natin sila para i-admit nila yung mga PUIs na may mga symptoms po. At maliban pa dyan, ay sa ngayon ay nagpe-prepare na po kami, aside from these hospitals, na mayroong ma-identify yung mga interagency task force sa level ng province. Tulad sa Lanao del Sur, mayroon na silang na-identify na mga buildings kung saan in case na dumami itong mga cases ng PUIs, ay doon natin sila mailalagay. Pati na rin dito sa Maguindanao Province ay pinaghahandaan po din natin yan. In fact, ang possibility ay nakikipag-ugnayan tayo with the Cotabato Sanitarium Hospital, si Dr. Pangato, para pwede rin silang makatulong doon sa mga PUIs natin at kung sakasakali, pwede tayong mag-construct ng isang kahit temporary facilities muna kung saan mailalagay itong mga PUIs natin. So, puspusan po yung paghahanda ng ating BARM government kasi ngayon ay interagency na po ito. Kumbaga, although this is a health problem, pero hindi lang po MOH ang tumutugon sa problemang ito, kung hindi lahat-lahat po ng mga ministries tumutulong dito. Thank you, sir. Ito sir, update lang po dun sir, sinabi nyo last press briefing sir, na the MOH will download additional, I think, 2 million to RHUs. Ano po yung update natin dun sir? And then, one more thing sir, the BARM spokesperson and MILG minister said in his recent Facebook post na the Bangsamoro government is exploring for an option na parang maglagay ng isang facility sa sanitarium just in case na umabot po sa pinaka-worst case na dumami po yung kaso nung COVID-19. Can you please tell us more about this, sir? I-clarify lang natin yung dinownload namin kasi baka baka hindi naintindihan. Yung dinownload natin ay doon po natin pinadaan sa mga integrated provincial health offices, IPHO ng mga probinsya. So, sila na po yung titingin doon kung paano nila matugunan yung mga pangangailangan ng kanilang mga RHUs at pwede nilang kunin doon sa 2 million na yun na i-download natin sa kanila. So, it's not a direct downloading to the RHUs. It's a downloading to the IPHOs, no? At sila na yung kasi sila naman yung nakakaalam doon sa mga situation nila. So patungkol diyan sa possibility na maglalagay tayo ng facility diyan sa Cotabato Sanitarium ay tama po yung yun po yung binanggit ko kanina na nabanggit na rin po ni Minister Attorney Naguib Sinarimbo ng MILG. Next question, please. Ma'am Chinchin. Good morning, no? Kasi yung given na yung may mga reklamo about dito sa mga checkpoint and then sa average content nitong binibigay na mga relief packs. Meron bang plano ang Parliament na mag-conduct ng special session na gumawa ng isang panukala, then later on siguro ma-approve na batas na, no?
Kasi 'di ba ang interagency task force ng national, meron sila yung bayanihan to as one. Even kahit nasabihin pang Republic Act yan. Pero meron ba tayo dito na mag-support din na sa local natin na mas stronger pa, no? Kasi ngayon nagiging problema, nasa level na tayo yung pamamahagi din ng tulong sa mga barangay level. So hindi alam ng mga residente. Minsan nagsasabi sila, sana all mabigyan kami katulad nung binigay ni Kap sa barangay namin. So they don't understand na different yung amount nung every calamity fund ng barangay government. And then here comes tawag nito sa checkpoint, may mga nahaharang until now, nangyayari pa, even frontliner ng health, ganun din. Meron ba? Kasi hindi naman ito yung sinasabi natin na na mangyayari pa. Hindi natin hinihingi na may susunod pa. Pero pwedeng magamit natin yun kapag meron tayong ganong batas. I don't know how do you call it na batas within the region. Meron bang ganon special session ng parliament? Actually, sa conduct of special session, may ongoing talks ngayon, no, as to the need and also the agenda, if ever magpapatawag ho ng special session. These are being discussed by the leaders in the parliament as well as the Bangsamoro government. But yun lang ho, as of the moment, we don't have a final decision yet because there are certain parameters and indicators na tinitignan. And in consideration na rin ho nangyari dun sa special session sa Congress, no, sa House of Representatives. So, tinitignan po yan, nasa radar din ho ng ating mga MPs, yung mga ganyang issues. Patungkol naman ho dun sa mga, siguro, inconsistencies pa rin with regard to the checkpoint. Meron ho tayong hotline na pwede ho nilang ipagbigay alam, no, yung mga ganong incident. Kasi ho, yung Ministry of Interior and Local Government, they regularly produce reports, no, and they give it to the proper channels, meaning the DILG if needed. So kung meron ho kayong mga ganong observation or experiences, pwede nyo pong ipagbigay sa ating hotline dito sa Bangsamoro Emergency Operations Center para ho matugunan ng pansin. Follow up ko lang kay Minister Dipatuan. Minister, kasi nabanggit mo kanina yung about sa building, yung about sa facility. Merong nabanggit yung Interagency Task Force sa national na maglalagay sila, I don't know kung saan ba yun sa islands, na facility din na pwedeng magamit kaysa pupunta pa ng Davao or other places para ipatest kung positive ba yung patient o yung specimen nung sa COVID. May ganun, mayroon pa bang may nakarating ba sa yung ganun na sa islands? Yung kasalukuyan ngayon na ginagamit para sa testing ng COVID ay yun yung tinatawag na real-time PCR, no? Yun yung ginagamit ng RITM at SPMC ngayon sa Davao. Ngunit yun yung examination na medyo mahirap po siyang i-establish kasi maraming very stringent yung requirement doon sa pag-establish na yon. So, tinitingnan ngayon ng Department of Health na magkaroon ng subnational laboratory testing para sa COVID at ang tinitingnan nga ay yung Zamboanga Regional Hospital. Okay. So, sa Zamboanga City Regional Hospital, yun ang isa sa tinitingnan. In fact, kung hindi ako nagkakamali, ay binisita na yon ng mga taga-RITM. Tiningnan nila kung ano ang capacity ng Zamboanga Regional Medical Center. So, mayroon pang mga gaps. So, kaya ang na-establish lang ngayon yung sa SPMC. Gusto ko lang din banggitin na ang isa sa tinitingnan din ng DOH Central Office ay yung Cotabato Regional Medical Center. In fact,
kasalukuyan tayong nakikipag-ugnayan sa isa-isang doktor dyan na naka-assign sa CRMC, si Dr. Sherjan Kalim, no? He is ibang Samoro pathologist. So, isinubmit niya sa akin yung mga requirements nila at mukhang in terms of infrastructure, the CRMC laboratory facility ay nandyan yung basic infrastructure na kailangan. Meron lang mga kailangan na additional na mga machines na kailangan ilagay doon at saka mga ita-train na mga tao. Pero merong isang magandang balita na gusto kong samantalahin ngayon kasi katatanggap ko lang doon sa information na yung gene expert machine na ginagamit pati doon sa mga selected RHUs namin. Merong gene expert machine na ginagamit to diagnose tuberculosis. Ngayon ay inaprubahan na daw ng Department of Health para gamitin dito sa COVID-19. So, ibig sabihin, kaya lang meron din siyang mga kaakibat na requirement na kailangan yung laboratory, kailangan may biosafety cabinet at mayroong negative pressure HVAC system. So, tinitingnan po natin ito at mukhang ang may capability ngayon ay ang Cotabato Regional Medical Center. So, in case po na matuloy ito, mapapadali yung ating testing para sa mga COVID-19 patient natin kasi unang-una, hindi na kailangan mag-travel sa Davao o kaya sa Manila, dito na. At kokonti na lang yung kailangan na pondo para makipagtulungan tayo sa Cotabato Regional Medical Center. But we can also see the possibility of setting that up in the Maguindanao Provincial Hospital, in the Amay Pakpak Medical Center, in the island provinces. Kasi yung gene expert machine na yan, nandyan na yan, hindi bago. Hindi bago yan kasi ginagamit namin yan for TB. So, papalitan lang ng cartridge, may mga additional machine na gagamitin doon at yung pangangailangan sa infrastructure na isang laboratory. Pag nandyan na yan, pwedeng puntahan ng mga taga-RITM at mai-accredit nila yung isang hospital as a sub-national laboratory for COVID testing. Thank you. Kay Cabinet Secretary at saka, of course kay Minister, no. Ano naman yung kumaga pa assistance po ninyo or ano bang matatawag diyan, package ninyo? Kasi although meron siyang package na nakapaloob doon sa Bayanihan to Heal as One Act, pero dito sa region, ano yung assistance yung maibibigay doon sa mga frontliners, bahagi ng skeletal force? Kasi I see yung mga nagsasagawa ng mga disinfection, may iba, may mga utility worker, walang mask, Kumbaga tela yung mask, although ayun, pero hindi yun siya sapat. So, ano yung pwedeng may binibigay ba din ba sa kanilang mga PPEs, yung personal protective equipments or other pa na mga assistance na kailanganin nila, yung mga sa skeletal force? Siguro kay Minister na lang siguro yung sa health workers, na assistance din, CABSEC, or Minister, sino mauna? Siguro yung patungkol dun sa mga assistance, we are already considering or processing yung additional na hazard pay. Isa po ito sa mga tinitingnan natin na dagdag na tulong sa ating po mga frontline workers. Kasama na rin ho dyan yung mga pinapapunta natin sa opisina in light of the COVID-19 pandemic that we're having. At on top of that, we also continuously to work on giving them yung supplies, medical equipments na kinakailangan nila. In fact, as we speak, on transit ho ngayon yung medical supplies na ipapamigay natin sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi. Kasama ho yan dun sa initial na dumating the other day. Liban ho dun, we also give yung mga food packs. Ang approach na ho kasi na gagawin ng regional government
is that we will give additional funding doon sa mga LGUs, sa provinces, sa municipalities. The Ministry of Interior and Local Government is now operationalizing yung directive ni Chief Minister to download funds to the LGUs, pangtulong doon sa kanilang calamity fund. Ang total amount that we are looking at the moment is at 155 million. Na kung saan 5 million yung ibibigay sa kada probinsya, 2 million naman sa tatlong cities dito sa BARMM, 1 million sa 116 na municipalities at 8 million para doon sa 63 barangays, yung new territories in the region. Ang intention nito is yung relief goods, for example, ay doon na natin i-generate sa localities, sa LGUs, as opposed to lahat na manggagaling pa dito sa regional government. Kasi yung logistics involved, tsaka mahirap pong i-sustain yung ganun, no? Given the logistics involved with movement, with the pandemic. So ito po yung ilan lamang sa mga tulong na ating ibibigay as part of the assistance of the Bangsamoro government and the Interagency Task Force. Sa ngayon, as we speak, sa SKCC ho, namimigay ho yung Ministry of Social and Services and Development para naman ho doon sa ating mga habal-habal drivers. Kasi isa rin ho sila sa sektor ng ating lipunan ngayon na talagang tinamaan nitong COVID-19 dahil bawal na silang mamasada, bawal na may angkas. So yung daily na wage nila o yung daily na kinikita nila, putol ngayon. So para matulungan at ma-reinforce yung agenda natin o yung panawagan natin sa kanila na manatili na lang sa kanilang bahay, ay mamimigay din po tayo ng mga relief goods sa itong mga habal-habal drivers. Yung employees with CABSEC, ang ibig kong sabihin, within kasi di ba may skeletal force in every office sa BARM? Oo, kasama. Sa posible hong makatanggap ng hazard pay. Yung mga employees na pinapapasok, no, and then yung mga kasama ho dyan yung mga contract of service and JOs, yung part or identified as part and parcel of the skeletal force regardless of plantilla, extended contract of service or JOs. Tinitignan natin ngayon yung provision in which we can give additional hazard pay to them na maximum 500 a day, maximum, depende yun sa doon sa parameters set by the government. Si MILG ata namigay na the other day, and we leave it to the ministries to look into possible same scenario. But I think at this point, ang masasabi lang namin dyan is that if the ministries could also do it, liban doon sa pagpapasweldo, then that would be also beneficial for the employees. Yung sa UCM mo, ang approach ngayon is inuuna muna natin yung those who are really in need, yung mga siguro yung pasweldo ng mga empleyado ay mag-suffice at the moment. But we will also look into these things. Kasi alam natin na yung mga health workers is nag-undergo din ng quarantine after na syempre nag-ano ng PUIs. Ano po yung mayroon bang assistance for their families na syempre 14 days quarantine or iba umaabot pa ng 21 for quarantine yung mga health workers natin? Actually, yun na nga. Supposed to be kasi alam naman ng mga integrated provincial health offices natin kung sino-sino at ilan yung mga frontline health workers natin na nadi-deploy doon sa, for example, doon sa mga checkpoints, pangalawa doon sa mga RHU, at pangatlo doon sa yung mga pumupunta sa mga bahay-bahay na chine-check nila yung kalagayan ng mga PUMs natin. Kasi yun ang ginagawa nila. At yun, binigyan natin sila ng instruction na dapat doon sa dinownload natin sa kanila ay kasama doon na yung kailangan na ibigay na suporta para doon sa mga frontline health workers natin. Kasi kahit naman gaano sila ka-dedicated, kung hindi natin sila masuportahan ng gusto, mahihirapan din yung ating mga frontline health workers. Alright, last two questions na lamang po dahil
Friday po ngayon. So, next question, Sir Sam Sali. And last question from Sir Ferds. May tanong ka? Okay. Sam Sali and Brigada, walang tanong. Okay, si Thea. Yeah. Hi. Happy Friday. Doc, meron ba tayong ganito? Yung daily bulletin chart para sa COVID-19. Meron tayo? Bulletin, yung chart, yung list. Yeah, in fact, meron tayo. It's now nandito ngayon sa ating health emergency management system ng MOH. Kasi sila yung pati na yung sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit natin. At sinishare natin yon dito sa ating interagency task force sa OPSEN. So, available po yan. In fact, meron pa yung mga graphs kung papaano tumataas. Aside from this one, wherein daily natin pinapalabas ito na para makita ng mga tao na agad-agad isang tingin lang nandyan na yung lahat ng kailangan na information. Nandito yung sinasabi ko na mga graphs ng pagtaas in terms of PUMs, PUI, and segregated into the different provinces dito sa BARM. So makikita nyo. Oo. For publication naman ito. Ang hindi lang po namin pwedeng ipakita ay yung mga pangalan po ng mga kasi we have to preserve the privacy of our brothers and sisters who are suffering from this, no? Because of the social stigma na na-associate ngayon dito. So, with utmost confidentiality. Pero ito pong mga kwan na ito, available po ito. In fact, ginagawa namin ito. Makikita natin kung paano nag-increase ang mga cases natin. And we are hoping that there will come a time when mag-plateau na siya and then it will go down. So, yan po. Anong page Pwede nyo pwede ma-access? Pwede nyo hong tignan sa Bangsamoro Interagency Task Force na Facebook page. At the moment, we regularly post daily yung dashboard natin. But I will ask the permission of the Ministry of Health if we could also have yung ganitong data posted online para ho lahat tayo ay aware and properly informed of the developments ng ating actions specifically from the Ministry of Health. Nasa Bangsamoro IATF po na Facebook page. Sige po. Kasi importante yan Yes. kasi daily po sa NDBC po, Notre Dame Broadcasting Corporations, daily nagbibigay kami ng update as to ilan na yung PUM, PUI, kung may positive ba, yung mga ganun ba. Awareness din sa public para at least mabawasan din yung medyo katigasan ng ulo na ayaw alam mo yan, paawat, lalabas ng bahay. Anyways, so yun po. Thank you po. Thank you so much. Yeah, we will make this available doon po sa website or FB page ng Bangsamoro Integrated Interagency Task Force. So ibibigay namin sa kanila yung soft copy para may publish nila and everybody could access it online. Okay. Thank you, Doc. Thank you very much. Last question from Thea. Yes, assalamualaikum and magandang umaga po sa ating lahat. Thea po ito from Nice FM, Radyo Pilipinas 91.9 Nice FM. Doktor, katanong ko lang po kung maki-updates lang po dun sa mga 215 Filipino Muslim na umattend sa religious gathering from Malaysia, kung saan na po ba yung kalagayan nila, lalong-lalo na doon sa hindi pa po
magpapakita na sila po ay galing sa naturang lugar. Marami pong salamat. Okay. Magandang katanungan po yun, ano? In fact, noong una, 215 yung pinoproblema natin. And nalaman natin na yung listahan pala ay something about 195. Meron na pong ibinigay sa atin na mga names ng individuals, even with their corresponding passport profile. So, sa ngayon po, sa pag-tracking natin sa kanila, in fact, I'm just going to show to you na, just to let you know that we are doing this work very seriously. These are the names and the addresses of these people. 37 of them, pero hindi po namin pwedeng i-share itong copy na to because this is very confidential. I'm just going to share with you the numbers, no? 37 po lahat yung na-track na namin, na-verify namin. 14 sa Lanao del Sur, 6 sa Maguindanao. Kasama po dyan yung isang na-confine sa CRMC na noong una na ibalita na namatay, pero alhamdulillah gumaling siya at na-discharge na. Basilan has 6, Sulu 7, Tawi-Tawi 2, Lamitan City 2. So all in all, 37. Nakita na po sila at in fact, tapos na po yung kanilang quarantine. At ang nakita natin ay all these 37 ay wala namang, okay naman sila, wala namang nag-manifest ng serious symptoms except yung isang naging pasyente dito sa CRMC. So, ganun po. In fact, we're preparing this now kasi hiningi sa amin ito ng Department of Health kasi tinatanong din sila at hindi nila ito alam. So most probably, yung iba na more than 100 ay baka nandyan na sa iba't ibang lugar dito sa Mindanao as outside of BARM, iba't ibang lugar dito sa Visayas and Luzon. Kasi itong tablig movement, mga missionaries, hindi lang po dito sa BARM, kung hindi talagang kalat ito sa buong Pilipinas. So, ganun po. Ganun po nating siniseryoso itong problema dito. So, baka po may gustong i-add ang ating spokesperson. Siguro karagdagang impormasyon lamang ho patungkol doon sa contact tracing natin sa mga tablig. Gaya ho nabanggit ni Minister Di Patuan, meron na ho tayong na-validate na contact na 37. Whilst we're doing that at continuing po yung contact tracing natin, nagpadala na rin ho kami ng official request from the Foreign Affairs to help us in tracing by giving yung mga details nila, because through the efforts of the Bangsamoro Interagency Task Force and through the help na rin of different channels, the NCMF, the FA, and even our friends in Malaysia, we were able to get ho yung believed to be the passport numbers of those participants. So, napadala na ho natin yung official request. We are waiting for the reply kasi malaking tulong ho yun, kung makita ho natin yung address, yung contact number, or even the birth date para ho dun sa contact tracing, not only here in the region. Kasi gaya ho na nabanggit ng ating minister, yung ibang participants ho ay not actually from the BARMM. So, meron dyan, malamang ay nasa nearby province or scattered all over the Philippines. So, pag nakuha ho natin yung details, immediately bibigay ho natin sa Ministry of Health para ho sa kanilang contact tracing at para ho mabigyan na rin o ma-caught aware na rin yung iba pang mga probinsya na maari hong may kasamang o may mula sa kanila na kasama doon sa tablig. But again, ulitin lang ho natin, hindi po yung tao mismo ang target natin dito.
But it's really the virus or the potential or probability na dala-dala nila yung virus. And we are here, the Ministry of Health, the Interagency Task Force, are here to help yung mga participants na yon para baka may nararamdaman sila, and also to protect yung loved ones o yung mga naging close contact nila. Hindi sila per se yung target natin. Ang target natin dito is the virus, which is at this point is our common enemy. Sige po, maraming salamat, Doctor and Minister. Alright, maraming salamat po. May dadagdag pa po kayo, sir? Mga reminders na lang. Reminders po, final words before we end the press briefing. Ang mga reminders pa rin natin ay gusto natin lalo na sa ating mga kababayan, mga Kabangsamoro, ay itong COVID-19 na ito ay wala pa pong nahanap na gamot dito. So yung mga nalalagay dyan sa social media na kisyo yung saging, itlog, or kwan ay nakagagamot dito ay wag natin paniwalaan yan kasi baka mamaya mas short tayo sa itlog, no? So wala tayong maging maipaalmusal kasi ubus na rin yung itlog. So pati na po yung sinasabing bakuna ay wala pa, hindi pa existing yan. So sa ngayon, ang tinitingnan natin ay ang pinaka-effective pa rin na protection natin ay on the personal level. Unang-una, sinabi namin sa inyo, please don't panic. Huwag tayong magpanic kasi pag nagpanic tayo, mahirap na. Lalo tayong magkakaroon ng malaking problema. Mabuti yung nagpapanik na may pera kasi nakakabili ng marami. Yung mga walang pera, panik lang ang sa kanila, wala naman silang nabibili. Kawawa naman sila. Pangalawa po ay yun pa rin paghuhugas. Frequent hand washing ang pinaka-effective na prevention. Sabihin ko lang, medyo na-misunderstood yung paggamit ng alcohol. Kasi kaya nagkaubusan ng alcohol, baka mamaya magkaroon pa ng bad effect yan sa katawan natin kasi sa tuwing mag-ano tayo ng alcohol, nag-absorb po yan sa katawan natin. Ang pinaka-effective pa rin is yung hand washing with soap and water. Yung alcohol, lalo na yung 70%, ay pag walang tubig at sabon, for example, mayroon kang pinuntahan, then the alcohol will come in very handy. At magagamit mo anytime. Lalo na kung nagkita kayo ng kaibigan mo, medyo hindi mo napigilan ng sarili mo, nakalimot ka, nakamayan mo siya. After that, you can use the alcohol. Tapos, gusto natin ulitin, maintain physical distancing. Huwag po tayong pumupunta sa mga matataong lugar kasi doon natin masasagap itong virus na ito. Iwasan natin yan. Stay home, lalong-lalo na kung wala tayong pupuntahan sa labas na napaka-importante. For example, bibili ka ng maintenance na gamot po, well, siguro kailangan talagang bumili ka kasi pag nalaktawan yung pag-inom ng gamot, baka magkaroon ng problema. So, social distancing must always be observed. Ito pong mga ibang kailangan natin gawin ay lalo na yung paggamit po ng mask, no? Gusto kong ulitin, hindi natin ito nire-recommenda for the general public. Nire-recommend natin ito for the frontliners. Itong lahat ng nandito sa room na ito, we are classified as frontliners. Not only health workers, but officials in the BARM, in the LGUs na rumirespond, pati yung media, nandyan po kayo sa frontline. So, talagang kailangan namin i-emphasize sa inyo, wear your facial mask always. So, pangalawa, ay kung tayo po ay nag-aalaga ng isang may sakit.
lalo na pag yung may sakit na yun ay inuubo, kailangan po, it's mandatory that we use a face mask para maalagaan natin ang sarili natin, ma-protect natin ang sarili natin na hindi tayo mahawaan. So, ito, panawagan natin ito sa lahat ng mamamayan na sana po maintindihan natin kung bakit kinakailangan itong community quarantine at enhanced community quarantine kasi mapuputol lang itong pagta-transfer ng virus na ito from one person to another kung lahat-lahat tayo sumunod at manatili sa bahay. Kasi for as long as itong virus na to may pagkakataon na lumipat doon sa isang tao dahil hindi natin pinapakinggan itong community quarantine or enhanced community quarantine, lalo pong magtatagal ang kalbaryo natin. So, alam natin, masakit sa mga tao yung ganito, pero ngayon po ay pare-pareho dito, kesyo mayaman, mahirap, hindi siya namimili, kesyo membro na kong kongreso, senado, hindi pinipili, no? Alam natin na mayroong mga prominent personalities na mga senators. Ewan ko kung meron ng congressman na apektuhan, no? Meron na rin. So, actually, yan ang kwan natin. So, yung mga mahihirap na mga kababayan natin na nagrereklamo, kaya po gusto nating sabihin sa kanila, hindi lang kayo ang kinikilala ng virus na ito. Pati po yung mga opisyal ng gobyerno, hindi sasantuhin ng virus na ito. So, kailangan po tayong makinig. Dahil dyan, maraming salamat po. Alright, thank you very much. Maraming salamat po sa mga partners po natin from the media. Thank you for the continuous support. Until next press briefing, enjoy your lunch.